So ano yung mga ordinary or madalas ninyong mamimit ng mga problema ng mga nagpapasusong ina? Kadalasan po yan yung nagsusugat na yung ngipon. Tapos, Nagsusugat dahil ano daw po ang dahil mali dahilan? po yung paghakam or yung attachment. Ang paghakab, naalala mo Rod, yung last week, yung si Yes, Kate, yung bisita natin. Oo, sabi niya, hindi daw nipple lang ang dapat dinedede ng baby. Kundi yung buong... Oo, ano yung buong, including the areola. Oo. So, paano naman tinuturo yun sa ano? Bali, ang bawat ano po kasi, bawat center meron pong dummy breast. So natutulungan din po sila, pinapakita muna sa breast kung paano po yung tamang paghawak ng or tamang paghakab ng baby. Okay. So pag nakita na nila, sasabihin doon sa nanay, sige nga po, i-attach nyo yung baby. So, may return demo. Return demo. Oo. So, ano naman ang pakiramdam ng mga nanay? Ano mga resulta ng mga counseling? Nako, tuwa nga po kasi kagaya nga po yung yung tatay na muntik nang bumili ng gatas kasi sabi konti lang daw yung gatas yung na ina. gatas na kasi kapapanganak lang. Oo. Eh nung nakita po ng breastfeeding patrol, sabi niya ganyan. Hindi, sabi niya ganyan. Dadami pa yan, kaya lang ngayon konti pa talaga yan. Huwag kang bibili, sabi niya. Oo. So, natural na konti lang yung gatas. So, In-explain ko. Oo. Tapos, Oo. hanggang ngayon daw po, siguro that was 2 years before, parang hanggang ngayon, pagka nakikita daw siya, pasalamat yung tatay. Oo, otherwise namulubi siya, no? Kung bumili siya, no? Additional dagdag gastos yun. Oo. Anyway mga kasama, kung sakasakali po kayo po may tanong kay Doc Shari o kay Asik Bernie, pwede po kayo mag-text sa 0908-862-6618. Again, it's 0908-862-6618. O tumawag po sa aming hotline 882-2374, 882-2376, o 882-2378. Alright? Okay, magpapatuloy pa ang ating siksik sa impormasyong talakayan. Pero bago yan, ang ating pinakahihintay na segment na text question Ito of na. the day. Oo. At Ang daming inabangan ito. simple lang po ang tanong ko po ay, sino-sino ang pwedeng sumali sa breastfeeding support group? Naku, napakasimple mga kasama. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, space, address, space, ang sagot po sa ating tanong ngayong hapon. At syempre, isend ito sa 0908-862-6618. Kasama pa rin natin ang ating bisita ngayong hapon. Ito na si Dr. Shari Lodovina Savalvaro. Ayun, Medical Officer 5 po. And IYCF or Infant and Young Child Feeding Coordinator ng Mandaluyong City. Oo, tuloy natin ang Ating talakayan, mga kasama. Breastfeeding support groups. Rod. Doc, ano ba ito ang pambansang pulisya hinggil sa breastfeeding support group? Ito po yung Administrative Order 2005-0014. Bali ang National Policy on Infant and Young Child Feeding. Ano po yan? Division yan ng Department of Health. Okay. Administrative order. So nakapaloob po doon, under support systems, that there should be community-based support, offering mother-to-mother support in breastfeeding. So, hindi lang yung mga ahensya. No? Talaga may community-based Oo, na... community talaga ito. Oo, sa natututukan mga dito. bara-barangay. Oo. Oo, kasi alam mo, kulang naman talaga kung aasa lang tayo dun sa ating pamahalaan. Maski pa dito sa Metro Manila na mas marami ang resources. Ano? Sobrang dami lang ng tao na hindi kakayanin naman, inhuman naman na impossible talaga kung matututukan pa nila. Kung expect pa natin tutukan nila lahat. No? Yes, oo. Kaya nakikipagtulungan tayo sa mga community para makatulong din sila. Oo. Now, Dr. Shari, bago tayo tumuloy dun sa ibang tanong ni Ron, meron tayong tanong from our listener, si Okay. Sheila. Sheila Peralta ng Bulacan. Tamang-tama yung tanong niya. Sabi niya, kung wala pang breastfeeding patrol sa isang lugar, saan po pwedeng lumapit? Kung pwede po sa sa barangay health center po nila, o kung hindi po sa city health office or municipal health office, sigurado ko po merong isang trained doon ng IYCF or Infant and Young Child Feeding. Kasi national program din po yan, pati yung mga protocol sa newborn care. So,
punta po kayo sa inyong health center, Ma'am Sheila. Ngayon, kung wala pa kayong makuhang ano doon, pwede po kayong tumawag sa National Nutrition Council. O, tatry natin na masagot yung inyong mga iba pang tanong. So, yun. Actually, yun ang pag-uusapan sa natin kung saan Yung pwede next topic dumulog. natin, Ano, oo. oo. Pero, paano naman po, explain mo, Dr. Shari, madali bang kumbinsin ang community na mag-set up ng isang patrol or breastfeeding patrol? Sa amin po, Kasi maraming pilosopong Correct, tasyo, oo, di ba? correct. O, gaano ba? Oo, Sa paano amin po? po Ganon ba kasi, sila ka-interesado para sumali sa grupo sa ito? amin po kasi, we make it, parang, talagang magiging interesado sila. Kasi nakikita nila talaga yung mga breastfeeding patrol. Kumbaga, kung paano sila magtrabaho. Tapos makikita mo, pagdating sa health center, mismong breastfeeding patrol, kunyari may dalang bote, sila mismo yung lalapit, nanay, bawal po yan dito. Kumbaga, nakikita nila na talagang, kumbaga, responsive yung mga breastfeeding patrol sa mga problema. Aktibo sila. Oo, oo. Kaya, kumbaga, pagka sinabi ko kung ano, ba, may bench lectures, kumbaga, sinisingit ko na po, ito po ang nagagawa ng breastfeeding patrol, kung gusto niyo pong sumama sa amin, pwede po kayong sumali. So yung breastfeeding patrol, kailangan meron ba silang experience na sa successful breastfeeding? Isa ba yung kondisyon? Pwede din po na may successful experience. Experience sila o Pero personal? Kung wala po, bubusugin namin sila sa Sa mga impormasyon. lectures at impormasyon. Oo. Ano naman po ang role o papel ng pamahalang lokal? Kagaya sa inyo, sa Mandaluyong. Sa amin po, ang isang talagang pinasasalamatan ko po yung nagpasa po sila ng ordinance. Kasi Okay. dito Ano po yun? kasi nakapasok yung mga kailangan nilang sundin para maprotektahan yung law. So, dito din po nakapasok yung mga sanctions kung halimbawa naman po hindi tayo susunod dun sa ordinansa. Oo. So, kasama po dyan yung pag-support ng breastfeeding support group. I see. So, paano mo naman na-convince yung iyong pamahalang lokal na gumawa ng resolution na gano'n? Kasi po, nung nakita nila yung breastfeeding patrol na nandyan na yung breastfeeding patrol, parang sabi nila, parang kailangan nga talaga na masuportahan ng mga to. Kasi, kumbaga, malaking bagay po yung nagagawa para dun sa city. So, yung pati po yung mga barangay, sumunod na rin. So, nag-umpisa lang po kami na in-awardan namin yung 3 for passing a resolution. The next year po, 5 na. So, naging 8, Walo hindi ka pa agad, nakasunod oo. yung 3. Oo. Ilan bang barangay ninyo sa Mandaluyong? 27. So, ilan pa ang walang resolution tungkol sa ano? Ngayon po, halos lahat po meron na. Wow! Oo, Galing salamat naman, no? tayo. Salamat tayo sa inyong pamahalang lokal. Hindi lamang yung city, no? Sila Mayor Abalos. Pati na rin pala lahat ng mga barangay captain. Oo. So, hindi naman limitado, Doc, yung miyembro ng support group sa mga barangay. Mas marami, mas maganda. Ay, opo. Yung numero, yung number numero, pa yes, mo. oo, Oo. ano ko. So, mas kasi malalaki rin ang kanilang barangay. Correct, oo. Malalaki in terms of population, ano? Sabi ko nga po sana, in every nook and cranny ng Mandaluyong magkaroon ng Oo, breastfeeding meron patrol. din. Sabi mo kanina, Doc Shari, naging effective at saka maraming pakinabang sa siyudad. Ano-ano ba yung mga pakinabang na yun sa pagkakaroon ng breastfeeding support groups? Ako po, nakikita ko po yung sa neonatal mortality. Medyo bumababa po kami. Talaga? Oo. Tapos yung pagdating naman po sa community, kumbaga, aware na po yung mga nanay na talagang ito na yun, tama sapat at eksklusibo. Plus, kumbaga, kumakonti po yung nagbebenta ng gatas dun sa community. Okay. Naku. So, siguro yung mga nanay, maraming nagtatrabaho rin, Doc Shari, no? So, ano naman yung advantage dun sa mga nagtatrabaho nanay na nagbre-breastfeed? Ang ginagawa po namin, kasi sabi nga na kung depressed area yung area mo, pagka pinigil mo pa silang magtrabaho para lang mag-breastfeed, lalo silang malululong sa kahirapan. Oo. So, ang sinusulong po namin yung pagka-feed. Tapos meron po mag-express ng milk. Mag-express ng milk relation. Tapos meron po kaming milk storage dun sa, sa health center. Oo. Para dun po nila pwedeng ilagay yung milk nila. Ay, nako, ang dami. Ayan mga kaibigan, alam na natin na ang breastfeeding ay isang commitment. Napakinggan natin na experience ng Mandaluyong City, hindi lamang dun sa mga pamahalang lokal, kundi mismo mga community, no, ay kailangan at talagang sumusuporta sa
pagsulong ng breastfeeding. Maraming tanong at alalahanin ang nasa isip actually, lalo na dun sa mga bagong ina, mas malamang na agad malalampasan yung anumang problema kung merong isang support system, hindi lamang sa isang pamilya, sa loob ng pamilya, kundi sa mismong community na binubuo ng mga kapwa nagpapasusong ina at maski mga boy, men, at iba pang mga kaalaman.